ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 13 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9. Nasulod na kita ha, second half. Ato na mga notisya, mga impormasyon na balita. Happy Friday. Wow. Para la sa buta an simana. Paspas. Kuya Yufem. Mapay pa naman ito na ito na panahon na kumusta man ito na mga bakasyonista. May na naman nagapauli nga mga tikang Manila. Hira ini ito na mga starring di dahito na barangay, Kuya Yufem. Kung may da mga tikang Manila, hanhad to ba? Ang mga kagudtian pa kita. May da nga ni nagpapauli nga tikang Manila. Ginhaharabunan an balay, labi na kung may darang rumag. Yan waray na adton mga biscuits, kay may da naman kuno din hihaat. Waray na nagpapanapuan. Balitaw sige libutata adton mga magbaysay magupay nga mga lugar. So dinhi aton na probinsya habugos nga rehiyon 8. Antes kita gumawas sa kadtuon tanaanay adton mga igindadasig nga mga tourism sites. So dinhi aton na probinsya han Eastern Samar. Maupay pa damay iton aton na panahon. Hala daw yan nga mga oras. Ano ba iton panahon iton perayan na iton aton heat index ay nagakuno hiton atipen nga heat index kay natural kuno iton basta sugahini nga mga bulan. 33 degrees Celsius nasaring himister pag-asa hapagkayana. Kakulap ngay an Borongan nakapagtala kitahin dangerous heat index level. Nakapatikin 42 degrees Celsius nahiya patik aton na syudad April 16. Pinakahataas kita habugos nga nasod na Borongan na siyagad kakulap mga dawlat nga oras. Depende kasi iton sa ring tapa nasa ring iton aton mga tagapag-asa depende hiton lugar. Diri man daman nga tanan nga sugad may ada lugar din aton nga naka eksperyensya hinsugad nga kapaso. 42 degrees Celsius kakulop Borongan City. Tinatawag nga danger level. Pinakahataas nga heat index nga nahipatik habugos nga nasod kakulop nga adlaw. Borongan City. Iton ang nagiwan kakulop 37 degrees Celsius. Sinunod aton kakulop adton Katarman dito iniha Northern Samar. Samtang adton Katbalogan City 38 degrees Celsius kakulop ini. Ngan magpapadayon ini nasa ring ito na pag-asa yan ang adlaw Friday ini nga kamapaso hiton aton inaabatiya na maalinda nga kay nagpapakita Mr. Sun alay gagawas na adto na mga binunakan niya na paru-pareho kami didi Capitol site in Saturday. Paray man mga opisina kay compressed 4-day work week man hira.
Monday to Thursday nga dahiton ka alas 6:30 man hirano hiton kelep. Salit kon Friday haros nga tanan nga mga local government unit Friday no adto na pinili nga waray pasok. Iniin mga kuan gihapon ini mga pitad para naman makatipid kita hiton enerhiya hiton kuryente naman ngan iba pa nga mga ginagamitan hin petrolyo or fuel. Pagtaga sked power interruption kita Coach Yufem, may da kita dida paanunsyo han Isamelco. Yan nga adlaw tagam alas 10 iton aga. Mawawarayan kamo serbisyo elektrisidad alas 10 nga dahiton kaalas 5. Uy, maiha-iha nga waray kuryente kamo ha Barangay Lapgap, San Gabriel, Tagaslian, Del Pilar, Gindalitan, Malubago, pati na Hagkan Loterio. Maupay nga morning. Ngan sugad man buwas nga adlaw, April 18, 8 a.m. to 11 a.m. naman. 5, 6, 7 barangay sa Maydolong. Buwas naman nga adlaw alas 6 iton aga nga da alas 6 iton kelep an sulat to Hipapad ang Taft substation maiha ito ni brownout 6 a.m. to 6 p.m. samtang an Borongan substation nga upod kita from San Julian to Llorente between 6 a.m. to 7 a.m. 30 minutes la iton nga kawaray natin elektrisidad ang Borongan substation sakop iton San Julian to Llorente. 30 minutes sitaga para hiton isolation ngan another 30 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. hiton kelep for normalization. Samtang iton water district naman disconnection ito niya di Kuya Yufem pangutod hiton Lunes, Abril 20 para inihan Zone 11 from Barangay Canabong, Rawis, PC Village ngan Barangay Alang-Alang. Zone 012 Barangay Bato. Salitiana Baydan na niyo adton iyong mga water bill para malikayan adton disconnection kay hiton Lunes, Abril 20 pangutod. Bueno ka barangay, 20 minutos na nakalabay aton alas 9 haaga. Siyempre labot ito na mga balita lokal. Katuon natin na Coach Yufem kay karukanina ginabisitahan atin na Pangulo Presidente Ferdinand Marcos Jr. adton Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Dito ini baptisi La Trinidad Benguet kanina ini. Gininspeksyon ni PBBM adton na farm inputs ngan mga kagamitan nga ipandidistribuer ini mga farmer cooperatives and associations sa ilarum hiton High Value Crops Program hiton Department of Agriculture. Ipakita taanay Coach Yufem adton video samtang ato naman pamamatian adton mensahin han aton presidente. Ginlibot ni Presidente PBBM adton spot trading building wholesale area kundiin gindudumara adton post-harvest activities. Nga nakigsumpayan ang aton Pangulo nga daha mga parag-uma nga panguna nga stakeholder industriya na mga utanen dito ini hiton kabubkiran hiton Cordillera. Igin papakita an didahini nga pagbisita han aton na Pangulo adto na padayon nga pananalingkamot hiton gobyerno nga pakisgun iton agricultural value chain pinaagi hiton pagpapaupay pagpakaupay hiton market efficiency price stability ngan distribution hiton supply. Kasumpay hindi ready na ba Coach Yufem? Aadi aton pamatian ang naging mensahe ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Magandang araw po sa ating mga manonood. Tayo po ay live mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center dito sa La Trinidad, Benguet.
napapanood niyo po kami sa aming Facebook pages at YouTube channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communication Office. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang. Ngayon po, natutunghayan po natin, kasalukuyan po natin natutunghayan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center upang personal niyang makita ang kalagayan ng ating mga magsasaka at mga nagtitinda ng mga kanilang ani dito sa Cordillera. Kasama niya po sa kanyang pagdating si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Benguet State University President Kenneth Laruan. Layunin po ng pagbisitang ito na masuri ng Pangulo ang mga aktual na operasyon ng BAPTC at makita kung paano pinapatupad ng Department of Agriculture, particularly ang High Value Crops Program. At ayan nga po, makikita po natin na ang una niyang madadaanan na itong mga makabagong makinarya at kagamitan na nakadisplay. Kaya naman kasama po natin si Ma'am Janice Agrifino mula sa Department of Agriculture upang may paliwanag sa atin kung ano-ano nga po ba yung mga kagamitan na nakikita dito ni Presidente. Magandang araw po sa ating lahat. So, welcome po sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. So, ang mga nakikita po ninyo ngayon dito ay mga naka-display na iba't ibang interventions mula sa ating Department of Agriculture High Value Crops Development Programs. So, ang mga interventions po ito ay tulad ng grass cutter, walking type agricultural tractors, mga black nets at iba't ibang klase ng fertilizers tulad ng foliar fertilizer at organic fertilizers. Meron din po tayong mga HDPE pipes, multi-commodity dryers at pump and engine sets with drum. So, kabuuan po ang mga interventions na ito ay nagkakahalaga ng 15.4 million at ito po ay ipapamahagi sa ating 45 na farmers cooperatives and associations. Yan. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, nabanggit niyo po ang high value programs. Ano po ba itong programa na ito? So, ang ating pong High Value Crops Development Program ay isa sa mga regular programs ng Department of Agriculture under the Fields Operations Division. Ayan, nakikita po natin, napapasok na ang ating presidente sa BAPTC. So, sa mga ngayon pa lamang po tumututok, tayo po ay live uli mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center dito sa La Trinidad, Benguet. So, Ma'am Janice, ano po ba, para mabigyan po ng konteksto ang ating mga manonood, ano po ba, magbigay po kayo ng background lang po ng BAPTC? Yes, so ang BAPTC po ay isa sa 3 na malalaking trading hubs ng highland vegetables dito sa La Trinidad, Benguet. So ito po ay centralized na bagsakan ng ating iba't ibang mga gulay mula sa Benguet, hindi lang sa Benguet, kundi pati rin sa Bauco at parts ng Ifugao, which are the 3 major producing provinces ng highland vegetables. Ma'am, kung dadayo po ang ating mga manonood dito sa BAPTC, ano-ano po ba yung mga pangunahing produkto na ibinebenta dito sa BAPTC, ma'am? Yes, so actually madami pong makikita ng mga gulay dito, So marami dito tulad ng repolyo, carrots, mga potato, letsugas, broccoli, Chinese cabbage o pechay, at iba't ibang assorted din na mga gulay. So, meron din tayong mga in-peak season na mga crops tulad ng strawberry na ngayon ay marami na din po dito sa ating trading center. Ma'am, base po sa inyong mga datos, saan po ba kadalasang dinadala itong mga produktong ito? Yes, so ang ating mga produkto po mula dito sa BAPTC at iba pang mga trading centers in La Trinidad ay nakakarating po siya nationwide. So primarily, ito po ay dinadala ng ating mga traders sa karatig na mga rehiyon, regions 1, 2, and 3, Metro Manila of course. Meron din po tayong mga tawid dagat trackers na siyang nagdadala sa banda ng Visayas at Mindanao. Ma'am, higit po sa lahat, gaano po ba kalaki yung naitutulong ng BAPTC sa ating mga lokal na magsasaka? Ma'am, napapadali po ba nito yung pagbebenta nila o pagpapalawak ng kanilang merkado? Yes po, actually ma'am, kasi ito ay centralized na nagbagsakan ng mga gulay. At least kung idadala na lang dito ng ating mga farmers ang kanilang mga gulay, dito na din po ang trading, dito na po lahat mangyayari yung mga marketing activities. So hindi na po sila individual na maghahanap ng kanilang sariling buyer, ipupunta na lang po nila dito at meron na po silang mga buyers. At meron na rin po tayong mga market facilitators na mag-a-assist sa kanila. So actually po sa datos ng ating BAPTC, annually po, the BAPTC moves 165,000 metric tons of agricultural produce
and it is valued at about 64 billion pesos o kaya 17 million pesos daily. Ma'am, dahil nga po apektado tayo itong mga ng pagtaas ng presyo ng crudo dito sa ating bansa dahil nga sa sigalot ng Middle East, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan para po matulungan natin itong mga magsasaka tulad po ng mga nasa BAPTC? Yes po. So on the part po of the Department of Agriculture, in-intensify po natin ang ating Kadiwa ng Pangulo programs and activities tulad ng Kadiwan Wheels, at mga trade fairs at iba pa para sa gayon ay makapagbigay tayo ng further assistance sa ating mga farmers tulad ng hauling, ng transport assistance kung saan kinukuha natin mismo sa kanilang farms ang kanilang mga produkto at dinadala sa trading center tulad ng BAPTC o kaya naman ay sa kanilang identified market destinations sa ibang rehiyon. So as of April 14 po, the Department of Agriculture has already facilitated yung hauling at saka marketing ng different na agricultural produce of about 27 metric tons at ito po ay nagkakahalaga ng about 1.6 million pesos. So meron pa po tayong mga madaming schedules ng Kadiwa activities in the coming weeks. Para po sa gayon ay tuloy-tuloy nating matulungan ang ating mga magsasaka dito sa Benguet at mga karatig probinsya. Ma'am, siguro balik lang tayo. Paano po ba natin itong BAPTC natutulungan yung mga magsasaka na mas mapadali po yung pag-transfer ng produkto nila mula dito sa BAPTC hanggang sa kanilang hanggang sa kung saan mang lugar ito pwedeng mabenta? Yes, ma'am. So, dito po kasi sa Benguet Agri-Pinoy Trading Centers, meron na po tayong mga market facilitators na siyang per commodity na rin siya. May iba't iba siyang mga spot areas. So, iyon ay meron tayong mga market facilitators na siyang nag-a-assist sa ating mga farmers mismo. So, dadalhin na lang po nilang kanilang mga produkto dito at magaganap na yung trading activities natin. So, ito daily, base sa datos ng BAPTC, ay meron tayong at least 110 farmers na araw-araw ay pumupunta dito para sa gayon ay dalhin ang kanilang mga produkto at yung mga buyers naman po natin, sila na po ang bahala na magdala ng mga ito sa iba't ibang lugar. Ma'am, paano ito nakakatulong sa paglikha po ng mga trabaho at kita dito sa ating mga lokal na magsasaka? Yes, ma'am. Actually po itong BAPTC since na-start po siya nung before pandemic pa. Nagkaroon na po siya ng job generation. So, kung makikita po natin sa dinadaanan nila ngayon, marami po tayong mga stalls at yan po ay nabigyan sila ng mga stable na mga jobs. So, base po sa datos ng ating BAPTC, hindi bababa sa 700 ang na-generate na jobs at nagkaroon ng trabaho dito sa BAPTC simula nung ito ay itinatayo at na-establish. Ayan po. Siguro last na lang po, ma'am. Ano po yung naging papel ng logistic support sa pagdadala po nito ng mga ani ng ating mga Cordillera sa merkado? Yes po. Actually, malaki talaga ang nagagawa ng ating logistics support, Dahil kung wala tayong logistics support, medyo mahihirapan tayo na malink yung marketing ng products ng mga farmers doon sa ating mga consumers na usually ay nasa mga urban areas, nasa mga big markets tulad ng National Capital Region at sa Visayas at Mindanao. So, through the logistics support, yung mga trackers natin, and even po yung pinoprovide ng Department of Agriculture, mas napapabilis natin, nababawasan din natin yung gastusin. We are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa
Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler. At matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magkaproblema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Just like din na ibang bigat. Ayan. Sa pagtatapos ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, muling pinagtitibay ng pamahalaan ang pangako nitong palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na kakalakalan, mas matatag na presyo at mas epesyanteng distribusyon ng supply sa buong bansa. Layunin nitong matiyak na ang bawat magsasaka ay may sapat na suporta at ang bawat pamilyang Pilipino ay may access sa abot-kayang pagkain. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aming live coverage mula dito sa La Trinidad, Benguet. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang. Kasama si Janice B. Agrifino mula sa DA CAR. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Abot to ka barangay na aktibidad na ato na presidente ng aga. Pagbisita ni Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Benguet Agri-Pinoy Trading Center. So dito ato La Trinidad, Benguet. Para inspeksyonon ato na farm inputs nga na mga kagamitan nga ipanhahatag farmer cooperatives and associations ay larum hiton high value crops program hiton Department of Agriculture. Kaupay no ginlibutan ato na Pangulo aton spot trading building aton ira ini tinatawag wholesale area kadamuhan na mga utanon ang mga post-harvest activities ginkitaan aton presidente nga nakipaghalubilo, nakipagsumpayan hiya ang mga parag-uma nga na mga stakeholder industriyahan veggies. Ikang iton kabubkiran Cordillera. Iyon na ba ito nakita dito nga nagre-green Igin papakita di dahini nasabi nga pagbisita ato na presidente padayon nga panining kamot ito na gobyerno para pakisgun ito ang agricultural value chain. Siyempre kung maupay tikang didihiton surok hiton ato na mga parag-uma tinataga naman hirahiton ira mga kagamitan. Siyempre nagiging stable ito na presyo nga maupay iton distribution hiton na supply nga naman hiton mga end user. Alright, so naton oras sa kabarangay medyo na kita 37 minutos na. Nakalabay alas 9.
Kadugangan nga mga impormasyon na balita aton ipapahat kataliwan la hadi nga pahinumdum. Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May dinala kita ka barangay, 20 minutos na la. Wow. Talaga naman Coach Fem, ano ha? Nag-meet iton oras. 20 minutos na la, ugsa mag-alas sa Jess. Antes kita lumugsong nga dihiton mga notisya lokal. Uy nga dila anay kita hading nakita ko ading pahibaro ano, tikang hiton aton FB page na Radyo Pilipinas. Atensyon iton aton na mga motorista bangin na expired na iton imo lisensya. Iton imo lisensya or kung rehistro mo. Ayaw kabaraka kay ano, kumo baton ano hindi naman nga igindeklara nga state of national energy emergency. May ada iginhatag nga 3 ka bulan nga palugit extension ha iton Land Transportation Office kon LTO. 3 ka bulan nga extension para inihan mga dokumento nga magi-expire. Iyan na naman nga April 2026 ngan ha mga masunod nga mga bulan. Karayagsid ngun waray multa o penalty nga aaruon hasakob hin extended period. Hini nga 3 months ano nga extended period. So kung ti-expire na doon imo lisensya, doon imo rehistro,
So may ada ka pa 3 months nga pwede ka pa nga diri ka pa yan na magparehistro. Pero kung karuyag naman why not magparehistro ka na. Pero waray multa within 3 months ini naman nga extension. Panuyo hini nga pitad nga mapagaan naman la iton mga kagarastuhan hiton aton mga motorista. Habot nga hiton paghataas iton presyon gasolina ngan sugad man mga parapliton. So aton la inuotro may da 3-month extension iton LTO para hiton mga dokumento nga magi-expire tinikangan niya na nga bulan hiton Abril. So hirahino adto na mga covered hini. Adto na may da mga driver's license. Pananglitan ma-expire na yan nga month of April at ito iyong mga lisensya, driver's license, ito iyong student permit, ito iyong mga sarakyan nga dapat kunta irehistro na, so may ada ka mo 3-month extension. May ada babulta, pananglitan na diri ka mo yan within 3 months nga makapag-renew, waray libre and late renewal. Sakubhin 3 ka bulan nga palugit. So waray multa. Kay an rason darahini nga national energy emergency makabulig naman la iton ating gobyerno nga dahiton mga motorista habot nga hiton mahal pagmahal hiton gasolina. Takay nagmamarahal na madaman iton mga parapliton. So aton utrohon may ada 3-month extension an LTO para hiton mga dokumento nga magi-expire tinikangan niya na naman nga bulan hiton Abril. So waray penalty nga susukton iyo an tinatawag late renewal pero hasakub hiton tulula ining kabulan nga extension kun palugit. Na mga salamat hindi naman nga good news at least makakagaan-gaan hiton ginaabagang kagarastuhan hiton aton mga ordinaryo nga mga kabarangay dida. Maupay nga morning, Maylin Teherero Librando. Happy watching, happy viewing. Alright, so nga din naman kitahin na good news. Lugsong na kita mga notisya lokal. Di natin nakuha nga info balita. Tikang naman ito na Provincial Satellite Office. Dito naman habungtohan na Giwan. Ngagin papangunahan ni Ate Feka Bill. Good morning, Giwan Provincial Extension Office. Aton Office of the Governor. May dakita dito opisina talaga dito naman bungto hiton Giwan ito namumuno hiton na Provincial Governor's Office Giwan hi Ate Feka Bill kay kakilip nga adlaw. Uy, good news talaga kay nakapalad sobra 202 nga IPIP scholars. Isang professional, isang pamilya program nga mga scholar han provincial government nangingiskwela ini dito naman ESO Giwan campus. 3 ka bulan ini nga ira naman nakuha na kubra. Tag 3,000, tag 3,000 kasi iton irahining monthly stipend takay kanan 3 months from January to March, January, February, March. So amoy ni nga inabutin 9,000 pesos. Syempre nakikita natin nga maglipayon iton yada nga mga estudyante kay nakapaladhira hanira naman month or stipend for 3 months nga naabotin 9,000 pesos. So gintirig yan, isang pamilya, isang profesional ang panuyuanan hini para magkamay-adahin isang graduado. Bisa naman la isang grinaduar nga kapamilya in isa nira nga anak. Kaupay hiton nga tinguhaan aton gobyerno probinsyal na himugso ini niyan paha na liderato ni anay Governor Ben Iverdoni nga niya na ingin pahiluag na ini. Gindugangan na aton lupgup nga mga kabarangayan, mga tayaw nga kabarangayan, magkalain-lain nga mga bungto han aton na probinsya. So naabot na ini hin mga por lo menos 500 Sir Manny.
iton focal person hiton IPIP hini. So kaparte ini hiton poverty alleviation program hiton provincial government. Dito hagiwan nasa ring Ate Fe tulula nga barangay ang nag-qualify under poverty alleviation program. So inihira nga mga estudyante, mga residente inihira ha, Barangay Victory, Mayana ngan Timala. So an ibang mga pamilya dapat kasi iton mga pamilya nga bulig hini waray pabisan isa nga grinadwar. So kung may ada na an isa nga pamilya grinadwar nga anak automatic nga di kahibubulig hiton na IPIP nga program. So an iya hini pinaka panguna nga kwalifikasyon kinahanglan waray pa kamo grinadwar hiton nga iyo pamilya. Kay para an kuan kasi hini an katuyuanan makaproducer bisan isa nga graduado nga anak iton pamilya. Kay aram naman natin nga kung may ada na graduar ayaw na mapag-aasawa diretsyo para makabulig kahit mga kamanghuran. Joke only. Ay bisa madama kunit Ate Pen inasawan nabulig madamay tira ate or hikuya. Alright, so amo talaga na poverty alleviation talaga kay kumbaga natuo kita nga kung edukado kung may ada na kagraduar makakaalayon ngan kung makaalayon mabulig na nga da naman hiton ira mga kamanghuran. So dito iton una na nagkamay-ada naman hin distribution or hin stipend na didiha Provincial Capital Gym nakalabay naman nga adlaw Martes ba adto hiya April 14 or 15. Mga estudyante naman ESO adto nakakarawat haton ira 3 months nga stipend, mga scholar isang professional, isang pamilya program. So thank you hini nga mga pictures Ate Fe Kabil hiton Provincial Governor's Office dito naman Hagiwan. Nga di naman kita hanorte nga dapit aton probinsya. Kung pagtaga-edukasyon, iton mga programa hiton provincial government talaga naman nga magbugat nga tinututukan edukasyon sa hiton mga pangunang programa pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni ngan sugad man iton agrikultura. Yada nakikita niyo dida aton live streaming adton mga benepisyaryo ini mga parag-uma dito naman na Hikuntol Valley maupay nga aga. Anaton mga rice farmer, mga parag-uma dito Dolores, partikular adton kaapi ni ang mga nahibubulig hiton Hikuntol Valley nga area dirila hiton mismo Hikuntol ang mga lugar nga sakop hiton pag bubuhatan hiton Rice Derby 2026. Kay dito ini nakasentro iton 2026 Eastern Visayas Rice Derby Season 5 habung to hiton Dolores. Salit iton aton provincial government ngan sugad man iton DA Regional Office 8 amuin sobra na sobra iton ira mahugot iton ira pangandaman. Hanakalabay nga Wednesday April 15 iton pagbuhata. Nangingimbitar nga ni adto Sir Ted Apura hiton opas kaso may dadaman pa presscon pero makadto talaga kita hiton ira launching hini nga Rice Derby Season 5 Dolores. So dito iton pagbuhata nagkamay-adahin coordination meeting dida Hikuntol Irrigator Services Association nahimumutang iton nga ira pinaka opisina Barangay Gapang Miyerkules nakadaadton mga representante DA Regional Field Office 8 provincial government pinaagi hiton opas nakadahira Sir Ted LGU Dolores nakada private partners mga kompanya ini nga magdadarahaton mga high value nga mga hybrid nga mga gahi mga taramnun iradamain pagdadadun mga kinabag-o nga mga ekipahes ngan syempre ang mga parag-uma nakadadaman ginsumatan hira hadton mga magiging beneficiaryo. So para matudlok adton farmer beneficiaries
adton kahaluag, hadton pagdudumaraan han aktibidad, kung saan uba talaga iton schedule, hiton implementation. Kaya na, diri pa man tapos iton panmari, kinahanglan ha aton interviewhan hadi concerted, kinahanglan mahuman laanay, yada pa man, sige pa iton panmari, iton aton mga parag-uma. Kinahanglan mahuman anay iton panmari, ngan papahuwayon sa kadali iton tuna. Iton hagna antes nga ikultibar nga haw para hiton sunod nga cropping. Ginerostoryahan daman ang paggamit han mga makinarya. Magdadara nga da iton DA ngan mga kapartner nga mga kompanya hin mga kinabag-o nga mga makinarya, pananglitan iton mechanical transplanter. Problema itman magtatanom. May da mga mechanical transplanter. So, magtatanom. May da naman drone nga gagamitin para hiton pag-spray han pestisidyo, no? Kung may da problema hiton mga manmamari, magdadara nga dahin rice harvester. So, kinabag-o naman nga ikipahis pagbari para mapadali iton panmari ngan madagmit kay kuan ini, gihaluagi ini, kay didahan aton last interview, no? Didaha kapihan ha didakan certed, nasaring hiserted, sakop hiton rice derby an Hikontol Valley nga 100 to 180 hectares sin pagkahaluag. Iton malulupgupan hiton rice derby 2026. Tatanman inihin humay, magdadara nga da ang mga taga-DA with their partners nga mga kompanya hin mga hybrid nga mga igtarano mga gahi ngan darahini nga mga kinabag-o pati mga ekwipo nga pagdadadun nasaring adto certain nga ginlalauman nga makakabuot iton ira target nga ani nga maabot hin 80 nga da 100 kabakid kasako per hectare. Wow. Kay mga mga kagamitan mga moderno naman nga technology iton ira dida gagamitin hiton pag-uma. Syempre iton mamamahala hiton pag-uma ang mga farmers. So kinahanglan magduruto ka kay tataga na kamohin na mga ekipahe sin mga kinabag-o nga mga gahi. An iyo nalaan pag-ataman, mamay. So, kumbaga, parang pinaka-pilot maiton hiya, nga magkukuruntis na main kay Rice Derby man, Coach Euphem, kung iton aton hibabaroan nga derby, nga ginbubub lang iton mga manok, yan na naman, magkukuruntis padamu-damu ay hiton ani. Asyan nga tinawag Rice Derby. Kuruntis ini. Pananglitan hiton nga hektarya, iton igtatanom suga hini nga variety hin rice. Didi naman nga hektar, suga naman nga variety hin rice. Mga kinabag-o, no? Tapos, dida na hiton pag-ani, ira na dida susuklon kung hino ang gidadamui adton produce. Adton ira naman na harvest, kung ginamitin iba-iba nga mga variety hin rice seeds, may dadaman magamit daman hin iba-iba nga klase in fertilizer. So amo iton hiyaan rice derby. Kay katuyanan hini maaghat iton mga parag-uma nga makabuot an kumbaga pinakamaupay nga ani. Pinaagihan paggamit han pinakabag-o nga teknolohiya. Ngan samtang aada na igintanom na pananglitan adton mga kinabag-o nga mga variety hin rice seeds, idudunganan da mainihin farmers training. Syempre, ititrain ka mo kung paano ang tama nga pagmamaagi, pagpauswag hiton production. Bangin kamo diri maaram gumamit han mga makinarya, tutuddoan naman kamo ngan pamaagi hiton pagtanom. So competition ini han magkadirodulain nga variety hin humay nga igtatanom di dahiton nga peradto 100 to 180 hectares. Himpagkaluag. Oo, ipapakita naman ang mga makinarya, paano ginagamit ngan libre pag ini nga magagamit ngan mai-experiensyahan hiton mga paraguma. Kaya pagkaya na ini nga mga higamit didto, pliniplitan lait hiton na mga paraguma kay diri ka madamahit basta-basta.
makakapalit hiton nga mechanical harvester na piraat. May kita friend nga nag-canvas na abothin ko siya 5 million. So di rin mapapalit hiton ordinaryo nga parag-uma. Salit maupay yan singa buto niyo no nga mahibulig. May dadamhat nagpakiana nga kuno Ate Pen diri man kami bulig hiton nga irrigators association parag-uma asosasyon hin parag-uma di dahi kuntol pwede ba kuno kami hiton hibulig nasa ring adto Sir Ted nga prioridad nga benepisyaryo adton mga miyembrohan association pero pwede ngay andaman kamo mahibulig ang diri miyembro basta sakop kamo hadton ginta target nga lugar. An iuma nahiuupodi dahiton nga 100 to 180 hectares. Ay salamat ko no. Nasiring adton nakabati. Kay tatagan madamahira bubuligan madamahira hadton Department of Agriculture. So pagbubuligan inihiya hiton DA Regional Field Office 8 iton pundo ngan sugad man pundo gihapon tikang naman ha provincial government. Arambanim sangkay nga an 2025 Rice Derby dito adto pagbuhata hinunangan Southern Leyte. An ira dito na hi-record nga nga na harvest nakaani hirahin 8.38 1,000 metric tons 8.38 metric tons kada ektarya. Basta adto na abothin 180 to 100 kavans per hectare kada mo peraleya na average la na sa ringhiya Sir Ted mga nga dala 50. Pero kay kulang madamahin irigasyon so amo dama iton usadam abisan daman kon magupay daman nga gahi pero kung kulang hin irrigation so usadam ititon mga factors kung kay daman nga habubo kay mostly rain fed man la iton aton pag-uma kumbaga naasa la kita hiton uran baata kaya na gipapasui. So, amoy ton hiya. So, matikang pa naman, papapahuayin lang mga 1 month, tapos start na iton pagkultibar hiton tuna para hiton 2026 sa Rice Derby, dito naman Dolores. 8.38 metric tons kada ektarya ngan nakadara hadton kumpanya LJ Agro Industrial Incorporated. So dito ang hinunangan. Amo tuan igin report durante han exit conference. Daw la din haaton. So kumbaga igin papakita nga talaga kung epektibo ang paggamit hiton scientifico ngan evidence-based nga pamaag hiton pag-uma mapapauswag iton production nga masusuportaran iton security ha pagkaon. Maglalauman natin ini nga ma-improve iton aton rice self-sufficiency level. So may dakita yan na for 60% ang aton last interview concerted almost 50% hiton aton demand hiton aton rice na depende pa kita hagawas hiton Eastern Samar. Napalit pa kita kay diri pa bastante hiton aton panginginahanglan iton production hiton humay aton probinsya. So with this Rice Derby ginlalauman hiton aton provincial government pangunguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Iverdoni nga daka ini iton magiging bulig pag-host iton Eastern Samar hiton Rice Derby. May himo kita iton probinsya nga modelo hiton progresibo nga pag-uma samtang ginpapakusog ang kapasidad han aton lokal nga mga parag-uma. Alright, so amoy ni kabarangay an aton balita impormasyon halarangan hiton agrikultura. Ngan dinhi naman natin tinatapos temporaryo aton pagharampang hataramdan na sumat estehanon. Pangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Transmitter, sugad man Master Control Coach Yufem Buna Jr. Ate Pen pumida ini nasaring thank you. Damo nga salamat. Keep safe adto na mga mabiyahe para naman hiton na long weekend para hiton waray mga pasok yan
Tarahaton compressed 4-day work week. Happy Friday, happy long weekend everyone. Utro maupay nga aga. God bless po haton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang